Galatia chapter 4, talata 1 hanggang 7. Sabay niyo po ako sa pagbasa. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat, sapagkat siya ay nasa pamamahala pa ng mga nagpapangasiwa sa loob ng panahong tinakda ng kanyang ama. Ngayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. Ngunit ang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama ko. Kaya hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay nakapagmana ayon sa kawagan ng Diyos. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinupo na po tayo at masabi tayo sa pakinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Sinatawag po ating buting Pastor Zachary. Pagkakataon po ito, tayo po ay narako sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Kahit hindi po natin ihiwalay sa ating pinagdiriwang ngayong panahon ito, Father's Day. Kaya ang ating pong tema, Resting in God's Sovereignty, ay nais natin pag-usapan ang tungkol sa kasoberanuhan ng Diyos being our Father, bilang ating Ama. Alam niyo, ito po isang malaking aspeto o paksa sa buhay natin bilang mga tao na naghahanap ng tunay na kalagayan o kaugnayan sa ating Ama. Maaring may mga disappointments, discouragement sa ating buhay with our relationships with our Father, biological Father. At minsan nag-iisip tayo, marami kong buhay ng tao na apektado ng kanilang relationship sa Ama. Kaya minsan may narinig ako nagsabi, pag ang relationship ng Ama sa anak ay kahit ito sa mga mananampalataya ay hindi maayos, nagkakaroon daw ho ng ideya, concept o kaisipan ang bata na ganyan bang Diyos kung paano siya tratuhin ng kanyang Ama. So, ito po ay isang bagay na nais nating malaman at ito ay makapagbigay sa atin ng kaunawaan. The Sovereign God, our Father. Ay ito'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Salamat sa privilege. Binigay mo sa amin ang pagkakataong tawagin ka naming Ama. At nais namin maunawaan, Panginoon, ang kahulugan ng pangyayari ito sa aming buhay. At kung sa aming kalagitnaan, mayroon pang mga tao o kapatid o kasamahan na hindi kaya pang maramdaman, may paliwanag kung ano yung kahulugan ng pagiging Ama mo sa kanilang buhay, dalangin po namin na sa pagkakataon ito ay katagpuin mo nawa kami. Personal, sa iyong espesyal na paraan, Panginoon, kausapin po nito sa kapangyarihan ng iyong mga salita ng Espiritu Santo. Salamat po na nandito kami ngayon para sa iyong kaluwalhatian at sa amin din pong ikapagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Antay po natin ito. The Sovereign God, Sovereignty, or the Sovereign God, our Father. Sa ating hindi ito Jay. Ito yung isahin natin nakaraan. Okay, so may condition sa ano tayo dito regarding this. Nakikita ko ba nito? Dati, damuhan. Ngayon ay
Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 14 talatang 2-3, ganito. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng aking matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan kayo naroon. Nagbibiruan mo kami ng ilang mga pastor dahil nag-start na ho ang Bible School. Tierra Lorenzo Lima. Nakita ko ito sa internet. At mukhang ito ata ang gagawin nila riyan. So, dalawang building, Anilaw and Bawan. Yun o, nakita ko sa internet na sinabi kita tayo sa Altamirano Street, mataas na lupan kasi. And hopefully, may grace of God, sabi nga ng isang pastor, napakaganda ang sitwasyon ninyo. Di bakit naman? Ay tanaw na tanaw kayo dyan eh. Ay di pagkahan pa ako sila yung mga nambahan niya. Sabi ka kami na lang. Hindi yan, nariyan pag-church. So, it's a privilege. Talagang biyaya rin ng Panginoon. 200 mahigit kada na units sa isang building. So, more or less, mahigit 500 units ito. Na napakaraming tao ang sabi nga ay ma-accommodate ng gusali ito. And we hope and pray na kayo po na nandito sa biyaya ng Diyos ay makakuha ng unit. At pag ako pagod na tayo, sasabihin, pasal, diyan na kayo matulog. Okay, so, yan po. Intermission lang naman yan. Okay, so, bakit ko nasabi? Kasi, kung may kondo dito, maaaring isipin nyo agad, ganito, napakamahal ko yan. Di ko talagang kung tayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa bahay ng aking amay, maraming silid. Maaaring hindi natin tayo dito ang kondo, doon na tayo. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay kanyang pinaghahandaan ng lugar. Anyway, tuloy ko tayo sa ating talakay. Hindi na naman ko Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag ay pinapahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesucristo sa krus. Sabihin nga ninyo, sabi ni Pablo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong nanig tungkol kay Kristo? Mga kapatid, ito ho ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Matapos na siya kanyang first missionary journey ay nagdolo po ang ating yan. Okay. Acts chapter 13, 14 and 14 to 23. So, yun ho, from Antioch, Syria, papunta ho siya ng Galacia. So, churches ho ang sinasabihan dito, iglesia, mga iglesia sa Galacia. Mga kapatid, hindi pala imposible, kaya ang ating nasasabi na tayo mga mananampalataya ay pwede po tayong malinlang, pwede tayong madaya, pwede tayong naniniwala na tayo, ayos na sana, nalaglag pa, bumalik pa, napunta pa sa mali. Yun ho ay hindi imposible. Ganito ho ang nangyari sa mga taga-Galacia. Kaya ho, sa sulat ng Apostol Pablo, sinabi niya yun, sino ang nandaya sa inyo? Kumbaga, kayo ay natuto na, alam na ninyo ang inyong nilalakaran, tapos bigla kayong tatalikod, bigla kayong maniniwala sa mga maling turo at akal. Ito ho ang sitwasyon ng Galacia, ng mga iglesia doon, kung saan ay nais ni Apostol Pablo iparating ang kanyang mensahe ito na gusto nating pag-usapan. Nato ko gusto kong basahin sa inyo mga kapatid sa Galatians chapter 3, subaybayan po ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Babasahin ko po ang 23, verses 23 to 29. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalataya nito. Kaya ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayon kami ay mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos.
sapagkat lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay isa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo ay kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. So ito yung sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kung saan ay binibigyan niya muli ng explanation o pagbabalik tanaw, ano yung kalagayan ninyo, ano yung natutunan na ninyo, ano yung sitwasyon ninyo. Pero sabi nga natin kanina, may problema dahil hindi nila natandaan at sila ho'y bumabalik doon sa turo ng Budaismo na ang kautusan ay kailangan nilang idagdag para sa kanilang kaligtasan kung saan sila ay susunod sa utos at kung hindi sila susunod sa utos, hindi sila maliligtas, hindi sila tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. So gusto ituwid ni Apostol Pablo ang kamalian dito. Sa Roma 5:1, mababasa po natin, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong malayang mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sabi sa Romans chapter 5 verse 1. Now, napakahalaga po ng koneksyon ng Roma sa Galacia dahil ito ho ang malinaw na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kahalagahan ng pagkaunawa ng isang mananampalataya sa kanyang kaugnayan sa Diyos at kung paano siya nabubuhay. Kaya sinabi kanina ni Pastor Noel, ay sabi niya ay mahalaga yung ating identity with Christ. Kasi kung malabo po ito sa atin, magiging malabo ang ating pamumuhay bilang mananampalataya. Wala tayong stability. Kumbaga parang kung ano ho ang makita natin, ano ho ang ating marinig, kung ano ang ating makita, paniniwalaan natin, in that sense, hindi ho yung kumbaga ay magandang pundasyon. Kaya ang importante po ay meron tayong malinaw na pagkaunawa. Ang gusto ko mong sabihin dito ay kung ang Diyos na ito na tumawag sa atin, kasi sabi ko dito ipawalang sala tayo, meaning justification po yan. Yan po yung pagpapawalang sala, pagdideklara sa isang tao na nanalig kay Kristo para lahat ng kanyang kasalanan noon, ngayon at sa darating ay patawarin. So yun po ay fixed na. That's it. Pag sinabi yung pinawalang sala, ito po ay past tense. Ibig sabihin mo yan ay yung noon, ngayon at sa darating bayad na. Wala na sisingilin. Now, yun po yung justification. Pwede ho na namatay si Kristo sa krus, and then sinabi yung mga sumampalataya, katulad natin at ibang mga tao na sumampalataya, ay sinabi, we were all justified. Tayo po'y napawalang sala na. Ngayon, pwede sapat na ba yun? Now, ano po ang kahalagahan ng adoption? Ang ginagamit natin sa salita doon ay yung pagiging anak ng Diyos. Hindi natin karaniwang ginagamit yung pag-aampun, yung pagiging anak ng Diyos. Isa sa error, o sabihin natin misconception ng mga tao, pag ikaw ay tao, anak ka ng Diyos, automatic yun. Ibig sabihin, kung anak ka ng Diyos, wala nang problema yun. Ang kailangan mo na lang ay iayos mo yung paglakad, at ang ibig sabihin noon, pwede ka niyang iligtas dahil at the beginning, o sa pasimulan man, ikaw ay anak niya. No? Walang problema. Pero, mga kapatid, malinaw na tinuturo ng banal na kasulatan na hindi ho ganun ang sitwasyon. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Although sabi, tayo galing sa Diyos, pero hindi lahat. Ang pinag-uusapan ko dito ay relationship as far as yung Diyos na Creator at kung paano tayo tatanggapin despite po ng kasalanan ng tao na nangyari sa ating kaugnayan kay Eva. So, gusto ko pong puntahan yung kahalagahan ng aral ng adoption, pagpagiging anak, kung saan natin gustong i-relate yung ating paksa sa umaga nito. Ganito po tatlong bagay na makikita natin sa ating text. God adopting us as His own. Una, yung formation of adoption o yung kumbaga ay preparation, pwede sabihin, then the foundation of adoption, and then the experience of adoption. So ito po ay nawa sa ating pong biyaya ng Diyos ay maunawaan ang kalagahan nito para ma-realize po natin yung kalagahan ng aral ng adoption. O ano bang ibig sabihin ito? Kasi marami yung mananampalataya. Alam nila, kapag sila ay sumampalataya kay Kristo,
Kristo, okay naman. Walang problema doon. So, yun naman ho yung malinaw tinuturo ng Biblia. Pero, mas mabuti na patuloy na lumalawak at lumalalim ang ating pagkaalam upang sa gayon, dumating man tayo sa punto ng mga pagdududa o tanong sa ating buhay bilang mananampalataya, hindi natin pagdududahan ang turo ng Diyos. Kasi, kaya sabi kanina ni Pastor Noel, tayo'y tao. Hindi tayo robot. Hindi tayo ginagamitan ng remote control para tayo ay sumunod lang kung anong nangyayari kung gusto mangyari sa atin. Pag tayo naka-experience ng mga bagay na hindi natin na-experience noon, may posibilidad na lahat ng ating natutunan o nalaman sa salita ng Diyos ay gano'n na lang na mawawala. Sa pagkakataon po ito, ang nais natin ipaunawa ay ano ang kahalagahan nito para sa atin. So bakit ating pong himayin ito? Una, yun hong pasimula, ang paghahanda doon sa tinatawag na pagiging anak. Nabanggit na natin kanina, ini-establish ni Apostol Pablo sa kanila, ito kayo eh. Kayo'y anak ng Diyos. Kayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon dahil sa inyong pananampalataya. Ay bakit bumabalik kayo sa dati inyong paniniwala na kailangan niyong idagdag ang pagsunod sa kautusan, ang paggawa ng ganito at gano'n para tayo maligtas? So chapter 4, binigyan niya Apostol Pablo ng linaw ito dahil ito ay may kinalaman sa kanilang kalagayan kung paano ho binibuild up ni Apostol Pablo yung relasyon. Okay, kayo pinawalang sana, no? Ano yung relasyon na nabuild up? Ano yung relasyon na nangyari? At ito ay kanyang nais paunawa sa kanila. Pinaunawa ni Apostol Pablo ang kalagayan bago maging lubusang ligar na tagapagmana. Yun ho yung nabasa natin dito. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin bagamat siya ang may-ari ng lahat. Sapagkat siya ay nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong dinagdag ng kanyang ama. Mga kapatid, ito po ay isang bagay na kung saan ay nauunawaan ho ng mga Hudyo, Griego, kung saan ay magkahalo ho sila doon sa mga iglesia sa Galacia. Yung issue ng tinatawag na adoption o yung pagkilala sa isang bata kung saan ay ginagawa ko kayong magiging tagapagmana. Whether, although ang focus ko kasi doon is yung issue ng isang anak na magiging heir o tagapagmana. Hindi mo kasi kahit tagapagmana ka, ang ibig sabihin mo dito ni Apostol Pablo, hindi yun magiging ganap kung wala ka pa sa hustong edad. Kaya natin, tinatawag natin, minor yan, minor pa yan. Kaya sa atin ho, ay may batas tayo na kapag minor, edad, ay bawal ho yan sa, halimbawa, yung pagkakasal o iba pang mga bagay na papasok siya sa isang legal na pakikipag-ugnayan dahil siya ho'y tinuturing ng batas na minor. Ayun, may mga nangyayari nga na hinuhuli na. May curfew na. Sabi nga ho iba, baka daw parang martial law. Ang bagay na ito ay papaalaala lang na yung mga minyong edad, hindi pwedeng dapat ay pakalat-kalat sa lansangan, kaya yung dapat ay nasa kanila ng mga tahanan. So yun yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. Pero ang totoong tinutukoy ko dito yung mga bata, yun na ibig sabihin, wala pang kamumuang na sinasabi yung kayo ay nasa ilalim pa ng pangangalaga dahil may tuturin na may katulad lamang ng alipin, pero ang kaibahan ninyo kasi kayo ay tagapagmana. Pero wala kayong kaibahan sa alipin dahil ganoon din naman ang inyong kalagayan. Hindi pa lubusan yung kumbaga sabi natin legalidad. Kasi ito ay ang issue dito yung legality ng iyong pagtanggap ng mana. Ipinaunawa niya ang kalagayan ng mga taga-Galacia noong sila hindi pa nananalig kay Kristo. Now, tingnan niyo kung paano itinunay ni Apostol Pablo sa verse 3 yung bagay na ito. Ang sabi ko niya doon sa talatang 3, ngayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng tuntunin ng sanlibutan ito. Now, ginamit niyo yung salitang tuntunin ng sanlibutan ito. Kumbaga, ang nais ipakita niya Apostol Pablo dito ay isang pag-build up ng ugnayan. Noong kayo'y bata, wala kayong sariling pasya, wala kayong sariling magagawa, nasa ilalim kayo ng isang pamamahala.
Sabi niya, nung kayo'y wala kay Kristo, kayo ay nabubuhay sa ilalim ng, ano ang sabi niya? Ang sabi mo dito ay pamamahalan ng nasa ilalim ng sanlibutan ito. Ano po ang ibig sabihin dito? Kung tayo hindi mananampalataya, kahit pa may kaisipan tayong may Diyos. Sabi nga mo ng Roma, sabi ng langit, sabi ng creation, there is God. Pero sa tao, kung meron ka mang, sabi nga ay paghahanga, may Diyos, meron kang salubin na lumapit sa Diyos, kailanman, wala mong halaga iyon kung ang pag-uusapan ay ang iyong pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang naisin ng tao, sabi ni Jeremias, ang puso natin ay mapandaya. Hindi mo, kung hinahangad mo man ang Diyos, yun ay sa iyong sariling kaisipan, pero ang apektado sa iyo sa abuan ng iyong kalikasan bilang tao, ikaw ay makasalanan. Kumbagay, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. At ang hangarin ng iyong puso ay mabuhay sa gusto ng mundong ito. Kaya ipansinin po ninyo mga kapatid, ang mga tao na bagamat may paniniwalang may Diyos, pero anong uring buhay? Kaya nga, ito ni Apostol Pablo, ipinaliliwanag ito kasi gusto niyang tiyakin para sa mga taga-Galacia. Ano ang ginagawa niyo? Ano ba ang inyong pinakananais? Kasi ang nasa ilalim ng takbo ng sanlibutan ito ay walang ibang hinahanga, kundi iyong kagustuhan ng sanlibutan. Pita ng laman, pita ng mata, karangyaan ng buhay. Of course, may Diyos. May paniniwala sa Diyos. Pero, yun ba'y katanggap-tanggap sa Diyos? Pero tingnan nyo, magkahalo. Naniniwala sa Diyos, pero ginagawa pa rin ang mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Bakit? Yun ho ang nature. Yun ho ang kalikasan. Nang sinasabi ni Apostol Pablo dito, noong hindi pa kayo nananalig kay Kristo, nasa ilalim kayo ng pamamahala ng sanlibutan. Ang puso ninyo, ang direksyon niyan, ay puro laban sa Diyos. Kaya wala mong tao na magsasabi, alam mo, ako'y napakabait ko. Ay kumpara din sa mga born again na yan, ay mas mabait ako sa mga yan. Ako'y maka-Diyos. Ako'y linggo-linggo na sa sinta. Merkulis, Biyernes. Ay teka muna, yun pa ang sinasabi dito. Ang sinasabi mo dito ay, ang sino man walang kaugnayan kay Kristo, walang pananalig kay Kristo, kahit ano pa ang ginagawa mo, Paul is saying, religion is purely an act of man. Ibig sabihin, ang religion ay ginagawa ng tao para sa Diyos. Kumbaga, hindi masama, pero ang tanong, acceptable ba? Acceptable ba? Mga kapatid, wala tayong may tatago sa Diyos. Alam ng Diyos yung hangad ng ating puso, yung ating mga pinaggagawa nung hindi pa tayo mananampalataya, nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo. Alam ng Diyos yun. Kumbaga, nandoon yung mga bagay na pangkaraniwan sa atin na ma-attract sa sanlibutan o sa kasalanan kasi yun yung ating nature eh. Di ba? Ganun ho tayo. Kumbaga, wala tayong panglaban. Kung umaayaw man tayo, nandoon pa rin tayo kasi ang attraction, kumbaga yung magnet, nahihigop tayo kasi yun ho tayo. Yun ho ang ating kalikasan. Ganun ho tayo, nung mahulog tayo sa kasalanan, sabi nga mo na Biblia, ipinanganak tayong masama na. Hindi ho nung tayo gumagawa pa ng kasalanan naman. Ipinanganak tayo, kasi napupunan pa lang na nila, ay makasalanan na. So, ang attraction talaga natin ay mga bagay na sa libutan. Yan yung sinasabi ni Pablo. Ganun ho yung kalagayan ng mga tao ito, ng mga sinasabi niya, nung kayo'y ganoon, bata kayo, di ba? Nasa ilalim kayo ng pamamahala ng kautusan. Pinaulawan niya ang dating at lumang kalagayan ng pagtungo sa bagong kalagayan at kaugnayan kay Kristo. Tingnan po ninyo ang Ephesians chapter 1 verse 5. Ano po ang sabi ko dyan? Efeso 1:5. Tayo'y kanyang idinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Mga kapatid, pansinin ko yung salita, tayo'y kanyang idinalaga. Sino mo nagtalaga?
Tayo ba ang may gusto na maging anak? O ang Diyos ang nauna na gumawa upang tayo maging anak? Yun yung mahalaga tanong. Kasi pag sinabi niyo, ako ang nagpasya maging anak. Sino ho ang bata na sinasabi niya, pag gusto kong magulang ko po yan? Ito kumbaga parang hypothetical, hindi naman totoo eh. Meron hong bang bata na hindi pa ipinapanganak na alam na niya sa piling, gusto ko yung pag ipinanganak, ito Amerikano? At siguro kung nakakapili tayo, may malaking posibilidad na baka iilan ho ang pipili na dito. Baka marami sa atin nasa ibang bansa dahil tayo nakakapag-desisyon. Pero wala ho sa atin. Ang sabi ho dito ni Apostol Pablo ay tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang kalooban. Yan ang kanyang layunin. That is God's purpose. Before the foundation of the world. Ibig sabihin ay ipasya na ng Panginoon. Kaya yung issue ho ng pag-adapt o pagiging anak, yan po'y nasa kamay ng Diyos. Kung baga tayo'y nagliliwaliw sa gusto natin buhay, pero sa kalooban ng Diyos, tayo kanyang ginabot at ginawang kanya anak. Now, yan po yung pasimula. Kasi yun po ang aking kalagayan at pangangailangan. Wala lang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Wala na daw pagkakaiba. So, again, makikita ko ninyo, Galatia 3:28-29, halo, mixed group. May Hudyo, may Grego. Pero sabi ni Pablo, wala na pagkakaiba. Kasi meron ako'y Hudyo, ako'y Grego, hindi. Wala na gano'n, sabi niya. Wala na rin pagmamalaki ang mga lalaki. Bagamat, siyempre, sa kanilang kultura, yung lalaki, laging mahalaga. Pero sabi niya, wala na. Pagdating sa atin, pagdating sa Panginoon, tayong lahat ay iisa dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, sabi niya, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. So, ang paghahanda ng Diyos sa atin ay ginawa niya sa pamamagitan na ikaunawa na tayo po pala ay laganak, wala tayo sa Kanya, pero inihanda niya ang pagpapakataon para sa bawat isa sa atin. Tingnan natin mo ang pangalawang punto. Ang foundation, ang groundwork. Kumbaga para po kung sabihin po natin yung dahilan, ang basis. Balikan mo natin ang ating pinag-bubulayan. Sa verse 3 o verse 4. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, that's sovereignty. Ngunit nang dumating ang takdang panahon. Now, hindi ho tao ng takda, hindi sinabi ng tao, ito na ang panahon. Hindi ho sinabi ng mga leader ng bansa noon, ng Roman Empire, o ng anumang imperyo during the time, ito na ang panahon. Even ang mga alagad, sabi ng mga alagad sa Panginoong Jesus, ibabalik na ho ba ninyo ang kapangyarihan sa Israel? Ang laban ng Israel, sabi ng Panginoon, wala sa inyo yan. Verse 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, ano ang ginawa ng Diyos? Ang sabi ko dito ay, pinakita ko doong, sabi ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Pinaliwanag ni Apostol Pablo ang napakabuti at napakagandang layunin ng Diyos ang pagdating ni Kristo. Kaya ho, pag pinag-usapan ho ang sovereignty, maaaring sasabihin natin na mayroong mga tanong kasing ganito. Kaya ba ng tao lumapit sa Diyos kung wala si Kristo? May mga nagtatanong ho ng gano'n. At kung hindi dumating si Kristo, tayo po ba'y makakalapit sa Diyos? Ang sagot po doon ay hindi. Definitely, no. Ang tanging paraan lang mo na makakalapit tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, hindi tayo ang nagtakda. Hindi natin sinabi, Panginoon, kailangan mo namin si Kristo para kami makalapit sa iyo. Hindi na natin alam yun eh. Tayo ay nagsasarili. Gumagawa tayo ng gusto natin. Akala natin, gano'n lang ang buhay. Hindi natin alam. Dahil wala tayong relasyon sa Diyos, mapapahamak tayo. Sabi mo ng Biblia, puot ng Diyos sa naghihintay sa atin. Galit ng Diyos. Parusa ng Diyos. Pero andito ngayon, ang Diyos ay nagtakda ng tanging panahon na dadating ang kanyang anak. Siya ho ang may kalooban
At yun ho ay napakabuti at napakagandang layunin ng Diyos. Kumbaga ho ay ganito ang mundo mapapahamak na Parang ang mundo papunta na yan sa pagkapahamak. Pero sa plano ng Diyos, meron siyang araw na itinakda na gagawin. Now, kung sa sunod na talata, sa bahagi ng talata, sinabi dito, sinugo niya ang kanyang dugtong na anak, o si Jesus, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sino si Jesus at ano ang kanyang kalagayan? Sabi siya, ipinanganak ng isang babae, tinutukoy ko doon, siyempre si Maria, virgin birth, or pwedeng sabihin din na ito ay dahil sa kanyang kapanganakan, siya'y tunay na tao. Ito ho, tinatanggihan kasi ng iba. During the time, may mga kamaling aral, sabi, hindi naman tao si Kristo. Ay, hindi rin siya Diyos. Hindi siya totoo. Sino si Jesus? Mga kapatid, kahit noon pa, laganap na ho ang maling aral. Di ba ngayon? Hindi Diyos si Kristo, tao lang siya, anak siya ng isang babae. At nagsasabi naman, hindi siya tao. So ano siya? So si Jesus ho, tunay na Diyos, tunay na tao. Now, meron pa akong bilang dito. Sinilang mo siya ng isang babae, namuhay sa ilalim ng kautusan. Anong ibig sabihin namuhay sa ilalim ng kautusan? Katulad ng mga ordinaryong Hudyo, nabuhay si Kristo sa ilalim ng kautusan ng Diyos na hindi masama, pero hindi paraan para maligtas ang tao. Ang kautusan ang nagsilbing paraan upang mamulat ang tao na siya pala'y gumagawa ng kasalanan. Parang, ibig sabihin ganito. Halimbawa, may nakalagay mo dyan, keep off the grass. Keep out. Walang dadaan sa damuhan. Nakita mo. Lumakad ka pa rin sa damuhan. Siyempre, may violation dahil sinabing, huwag kang lalakad sa damuhan. So, naiintindihan mo na may violation kasi may nakalagay na bawal. Ay kung wala, hindi po pwede mong sabihin na, wala na nakalagay. So, ang kautusan ay ginamit upang ipaunawa sa atin, ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay matuwid, at ang nais ng Diyos ay makalapat tayo sa kanyang utos, pero definitely hindi nga. Ano po ang ibig sabihin ng Romans chapter 5, 18-19? Si Kristo, na larawan daw ng katulad ni Adan bilang tao, ay nabuhay. At alam niyo ang ibig sabihin mo noon? Sinunod ni Kristo lahat ng utos perfectly. Perfect. Sinunod. Wala ho siyang sinuway, wala ho siyang, hindi niya sabi ito, susundin ko ito, hindi. Sinunod niya lahat. Sasabihin natin napakagaling ni Kristo. Yes, dahil siya po ang paraan ng Diyos para tayo ay makalapit sa Kanya. Kailangan siya tao para tayo ay abutin niya, at siya kailangan ay Diyos sapagkat ang kanyang paghahandog ay makakasatisfy sa Diyos. Kaya ako tayong tao, kahit ano ang gawin natin, yung handog, alay ka, wala, hindi mo yung tatanggapin ng Diyos kung yun mo'y gagawin natin paraan na makalapit sa Kanya. Wala. Si Jesus lamang, siya ho ang gumawa ng lahat. Kaya yung pagsunod niya sa Diyos ay naging pagsunod natin, hindi tayo gumawa ng mga kapatid, si Jesus. Pero dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, tayo po ay nakabilang doon sa katwiran ni Kristo bilang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, si Kristo ay hindi nagkasala. 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So hindi siya nagkasala. Si Kristo at ang kanyang ginawa ang tanging paraan para tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos dahil tayo ay nanalig. Mga kapatid, dito bibigyan ko ng konting kaugnayan ng justification and adoption. Ang sabi mo doon, namatay si Kristo para sa atin, malinaw po yun. So, ang sabi, ang sino mang mananalig kay Kristo ay patatawarin, justified, ipapawalang sala, idideklara ka. Yun ho yung legal, yun ho ay parang nasa court. Binanggit ko na sa inyo. Now, this court find the accused not guilty. Parang not guilty. Bakit? Kasi nanalig ka kay Kristo, inako ni Kristo ang guilt mo, ang ginawa mo na kasalanan, at siya ho ang nagdusa sa krus para sa atin. So that's the good point doon po sa ating justification. Now, yun hong pagpunta sa kalagayan ng adoption,
Ang sabi ko doon, si Kristo ay ating sinampalatayanan at ano ho ginawa ng Diyos? Inadapt tayo niya o ginawa niya tayong anak, itinuri na katulad ni Kristo. Mga kapatid, kung tutusin daw ho, ang issue ng adoption, parang ganito eh. Yung pag-a-adapt, ano ba, wala kang anak, a-adapt ka. Ang isang bagay ho doon ay, siyempre may mga legalidad, may mga papel yan, aayusin. So, ikaw ay mag-a-adapt. Kasi kailangan mong maghanap ng magiging tagapagmana. Ibig sabihin, kasi kung pwede naman pamana sa iba, pero ang normally, siyempre, pinapasa yan sa anak. Tingnan ninyo, di mo ba anak ng Diyos si Kristo? Yung Trinity, God the Father, God the Son. So, ibig sabihin, si Kristo ay anak ng Diyos. So, siya ang tagapagmana. Ay, ano ang, bakit pa tayo? Ano ating kaugnayan doon? Kasi, ang adoption o pagpaging anak ay, dahil sa layunin ng Diyos, ang pananalig natin sa Kanya ay magiging pinakadaan upang tayo ho ay ituring din ng Diyos na Kanyang mga anak. Kung gayon, ano ho ang mangyayari? Tayo ho ay mayroon ng karapatang maging kabahagi ng mana. Kaya nga ho, tayo ho ay pag nagte-text kayo, di ba? Pag nagte-text tayo, we are blessed. Past tense kayo eh. Hindi, you are going to be blessed. Actually, in a sense, technically tama naman. Pero we are blessed in Christ. Kasi ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagmamana na. Kung baga mo ay deklarado na ng Diyos na ikaw ay may lugar sa Kanyang piling sa langit. Ang Diyos ho daw malunuan. Dahil tayo sumampalataya sa Kanya. Iyon ho ay Kanyang biyaya sa atin na siya ang may gawa sa atin. Hindi yun ho ay ginawa niya dahil hindi natin kaya at siya ho. Wala kang tatanggapin ng Diyos. Kahit siya. Pero dahil ho sa ginawa ni Kristo, nabuksan ang tabi at tayo ho ay nakapasok sa lugar ng Diyos, sa piling ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya yun ho ang napakagandang pagkakataon. Dapat ho ang gusto ko sabihin din pa. Mga kapatid, di ba minsan iniisip natin na yun? At yung ating kaugnayan sa Diyos, kung naibigay, sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, kung naibigay niya si Kristo sa inyo, meron kang bagay na hindi siya kayang ibigay. Isipin niyo po ito. Ako'y namamangha din na ako isipin. Kung ibigay ng Diyos si Kristo sa atin, para tayo ho ay tubusin at magkaroon ho ng pagkakataon na ituring na anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ito ho ang tanong. Mayroon ho ba na dahilan o ano pa mang bagay na ipagkakait ang Diyos sa akin at sa inyo? Ang ibig sabihin, kung ito ay ayon sa layunin ng Diyos para maluwalhati siya, gagawin niya ang lahat sa ating kapakanan. Whether tayo ho ay mag-suffer, magtiis, dumaan sa kahirapan, sa sakit, hanggang kamatayan, gaya ng ating mga kapatid na pinipersecute sa ibang mga bansa, na hindi lang natin nakikita ng lubos, pero tingnan po ninyo yung Voice of the Martyrs sa internet. Tingnan niyo po, Voice of the Martyrs, Open Doors. Tingnan niyo po yung mga sinasaktan, pinapatay ng mga Kristiyano sa ibang bansa. Manlulumo kayo. At sasabihin ninyo, bakit? Kung anak ka ng Diyos, bakit? Why? That's God's will. Wala kung pwedeng sabihin doon, idagdag, yun ay kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, matakot kayo sa pumapatay ng hindi lang ang katawan, kundi ng kaluluwa. Pero pag namatay ang aking anak, sabi nga ko doon, ano yun? It pleases God. Ang kamatayan ng Kristiyano ay nakarapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Bakit? Dahil sinabi ng Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Why? Uuwi na ako. Mga kapatid, kung maiintindihan natin ito ng lubos, din wala na tayong matatakutan. Hindi na tayo magsasabi, ikaw ano naman nangyari? Hindi na, nakakatakot eh. Napakabata ka pa. Hindi, sasabihin natin na ito na ang panahon nito eh. Kailangan umuwi na yun. Pauwi na ako ng Panginoon. At yun ay isang kapahingahan na.
At yun ho gusto sabihin ng pundasyon, ng adoption. Ang itinuring ng Diyos na anak ay pagmamanahin niya. Yun tiyak na rin. Tayo ho'y darating sa langit at iyak na ho ang mana dahil sabi, pag nahayag si Kristo, sabi yun ni Apostol Pablo, mahahayag din kayo. At ito nakakatakot. Yung mga hindi nananalig sa Kanya, naku, hindi ko kayang explain ang magiging hirap at sakit nila. Kaya nga ho, in comparison, napakaganda ho na isipin na tayo yung tinuring ng Panginoon na Kanyang anak. And then, tingnan ho natin ang sabi sa talatang ito. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o pagganapan ng tao. Again, sino ho may kagustuhan? Tayo ba? No. Ang sabi ko doon, ang pagiging anak nila'y dahil sa kalooban ng Diyos. That's the teaching of the Bible. Ang kalooban ng pagiging anak mo, hindi ikaw ang may kalooban niyan, hindi ikaw nagsabi, ako'y magiging anak ng Diyos, o sasama. Hindi. Ang pagiging anak ng Diyos ay kalooban ng Diyos ayon sa Kanya panukalan. Hindi mo ba napakaganda niya mga kapatid? Kung tayo naghahanap ngayon ng pagkakataon, ako, ang aking buhay, hindi ko mararamdaman ang pagmamahal ng Ama, nahirapan ako sa aking relasyon sa Ama, dahil nakita ko yung maraming bagay na naging dahilan upang magkaroon ako ng question mark kung sa Diyos dahil sa aking Ama. Mga kapatid, ito ko'y sasagot sa aking tanong. Dahil tayo ko'y pinawa ng Diyos sa Kanyang anak, nais niyang para maintindihan natin ang kalagayan natin sa Kanya. Ang relasyon natin sa Kanya. Now, ito ho yung bahuling bahagi, mga kapatid. Yung final point, the experience of adoption. Hindi huminto doon si Pablo. Sinabi na niya, okay, ito yung kalagayan niyo noon, wala pa kayo sa Panginoon, kayo alipin, kayo nabubuhay sa gusto ninyo. Dumating ang takdang panahon, pinagdaan ng Diyos, dumating si Kristo, namatay sa krus, sinabit kayo sa inyong kalagayan, at kayo nananalig sa Kanya, at kayo itinuring ng mga anak niya. Now, huminto pa siya doon, kasi yun ho ay isang pagka huminto doon, pwede sabihin na, okay, anak na tayo ng Diyos. Ay ano ngayon? Parang ganito yan. Halimbawa, ako ama, yan ako. Sabi ko, ito, yan ako. Pwede sabihin nung anak ko, ay ano ho? Hindi ho ba, ito ho is more on the experience of having a father. Ang kalagayan at karanasan ng pagkakaroon ng ama. Now, sino ho ang ama na tinutukoy dito? Abay, ang Diyos eh. Hindi ho tao. Ano ho ngayon ang pwede natin sabihin? Ang pagpapawalang sala ay isang dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng mga nananalig kay Jesus. Subalit, isang bagay pa rin ang pagkilala sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ano po sabi sa verse 6 ng chapter 4, dito po sa ating pinag-aaralan, upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak. Now, ano po yung Espiritu? Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, the third person in the Trinity, the Holy Spirit. Siya po ay ibinigay sa atin at ano ho ang ibinuho sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, how do we define love? How do we define love? Love is, sabi ng iba, love is blind. Kaya yung sabi ng iba. Kaya yung iba, halimbawa, sa mga relasyon, sabi love. Kaya pala, ang napangasawa niya ay bulag kasi love is blind. May nakikita tayo sa kanya, ako hindi bagay. Bakit? Mas maganda yung babae. Di ba mayroon nung advertisement sa TV yung tungkol sa salamin? Nung magsuot ng salamin eh, sabi, nakita kasi niya yung kanyang napangasawa, hindi pala yung kanyang inaasahan. The experience seeing love is different. Doon sa okay, justification. Kasi declaration mo yun eh. You are now declared righteous. Now, ito hong parte nito ay experience. Nilagay daw ang banal na Espiritu sa atin upang alam na matiyak natin na tayo anak ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay nagbuhos ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay. Adoption is about relationship. It's about family. Napakaganda ho sa ating buhay bilang mga Pilipino. Alam niyo yung wala nang tatalo dyan. Pag sa pamilya, Pinoy, talagang pag sinabi, pamilya, matindi yan. Kahit anong mangyari, sabi nga, walang iwanan.
Yun dapat yung pamilya yun. Yun sabi kanina, yung bubog. Kumbaga, kung meron kang pamilya, kung meron ka mang nangyari sa iyong buhay, at meron kang babalikan, walang iba kundi ang iyong pamilya. Natatanggap ko sa iyo kahit sino ka pa. Ganun ang pamilya Yung bang ang pamilya, siya yung magsasabi sa iyo, kahit paano nangyari, sabihin pa nga huwag ka nang magsalita, huwag mo nang sabihin, tatanggapin ka pa namin kahit anong nangyari sa iyo. That's God. Prodigal son. Kung makita ko ng ama, di ba? Sinabi namin, takbo ang ama. Tinaas yung kanyang laylay ng kanyang takbo ang ama. Para yakapin ang kanyang anak. Hindi sinabi ng mga, papaliwanag ka! Di ba sabi ko doon sa Lucas ay, niyakap, yung takbo, yung yakap, ang picture ng Diyos na yumaya po sa kanyang anak. Kasi minsan, siyempre, tayo mo ay naliligaw. Nakupunta tayo kung saan. Pero ito yung experience ng pag-ibig ng Diyos. Now, justify tayo, yes. Declared righteous, yes. Pero iba yung damdamin, meron kang parang sinasandalan na sinasabi mo, salamat po ang Diyos. Salamat sa pagmamahal, sa pagtanda. By accepting me, who am I? Kung ano man ako, kung ano man ang aking kalagayan, salamat. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na naranasan natin ang ganap na paglingap at kapanatagan ng pagiging anak ng Diyos. Iyon mo ang kaibahan. Sabi nga yung care, yung affection, yung compassion, yung mercy, yun yung magkakasama na ipinapadama ng Diyos sa atin bilang kanyang anak. Napakaganda mo, no? Alam niyo mga kapatid, minsan ito yung hindi, I don't know hindi ko alam naman, pero kasi yung Islam, I don't know kung yung personal God, si Allah, hindi mo alam kung paano dumalapit ang mga Muslim sa kanya na siya ba'y talagang parang very respectful sila. Although that's good, pero alam niyo yung larawan dito ng pinakikita ho ng Diyos sa atin. Siya ho yung parang katulad ng yun na isa ka mga na pag lumapit ka, sabihin mo yung takay. Sasabihin sa atin ng Diyos, anak nila. Ang problema. It's personal. It's experience. God's love. Maring hindi ka nagtatanggap ng iba. Maring ang mga kaibigan mo yung lumayo na sa iyo. Even your family, your own family, maring nagalit na sa iyo. Pero paglapit mo sa Diyos, dahil ang sabi ay ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos, kung tunay kang anak ng Diyos, hindi ka niya tatakwin. Salamat. Napakagandang larawan noon. Ang ideya ng pagiging anak ay sumasaklaw sa napakalalim na ugnayan ng Diyos at ng mga mananampalataya. Look at verse 7. Doon po sa ating tinatalakay. Verse 7, kaya't hindi ka na alipin kundi anak sapagkat ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Inaalis na yung kaisipan ng alipin. Ang alipin mo, wala akong karapatan yan. Yan talagang ano man mo mangyari sa iyo, walang pakialam. Dahil alipin ka lang. Pero dahil ikaw ay anak, in-establish mo ang kaugnayan natin sa Diyos at sabi, tagapagmana. Alam niyo mga kapatid, ito isang magandang paglalarawan. Nung si Kristo ay nakapako sa cross, sabi niya, Ama. Nung siya nasa Gethsemane, alam niyo yung, hindi ko kaya ipaliwanag yun. Kung pagkaparang kasi yun ay, yung sinasabi kong, napakalalim, very profound, very deep. But yan pwede kong ma-experience at pwede ninyong ma-experience. Hindi natin yan pwede sabihin na, yan naman yung emosyon hindi. Kasi hindi yun. Ito ho ay isang larawan na kung saan pwede tayong nasa loob ng ating silid, nasa isang lugar tayo, nasa isang mapanganib na sitwasyon, naiiyak tayo at sasabihin natin, Tatay! O Tatay ng Diyos, huwag mo kong papapayaan. At kung tayo'y mga anak ng Diyos, hindi na tayo pababayaan.
Kailan tayo nakakita ng isang mananampalataya ng totoo na sabihin yan, nandilima, hindi pinabayaan ng Diyos yan. Yan, wala na mayayari sa buhay niya. Wala na. Kahihiyan na yan. Hindi kailanman mangyayari sa anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos ay pinangakuan niya. Hindi magiging tagapagmana kasama ni Kristo. Sana, as we celebrate the Father's Day, huwag natin kalimutan, our God, sa Father in heaven. Sana ito yung magdala sa atin sa punto na kung hindi man natin mamahal ang ating Ama, kung meron man tayong disappointments, discouragements sa ating tatay, sabihin natin, Lord, pwede po ba alisin ang ulit niyo yun? Kalimutan ko na yun, mapatawad ko na tatay, ang gusto ko maranasan yung pagmamahal mo, pag-ibig mo, at gusto ko yun ay maipakita ko sa isang kalagayan na magiging daluyan ng pagmamahal sa aking biological father o sa aking ama o ama-amahan kung hindi kayo tunay na anak, kung kayo may ampun o kung ano man ang kalagayan dahil pinuman mo'y totoo. Pero that's it. Ang Diyos ay Diyos. Meron akong isang nakausap, isang babae, pinagtangkaan mo siya ng kanyang ama na halay. At talagang hindi mo siya nanginginig. Sabi niya ganito, Pastor, yung tuwalya, yung towel ng tatay ko, pag nakita ko muna kasampay at ako'y daga, alam niyo, sabi niya, yung sasabi mo sa aking balat, sabi niya, kinikilabutan ako. Yung galit ko sa tatay ko. Hindi ako makapagsalita kasi siyempre parang iisip ko yung sitwasyon. May lakot akong ikaw ng tinagal ko. Namatay na ako kanyang tatay. At sabi niya andun yung parang nandun siyang galak. Parang nagalak siya pa, pero alam niyo sabi ko ganito. Sabi ko, sister, ganito na. You need to forgive your father. Kailangan. Kailangan ng biyaya ng Diyos at sabihin mo sa Diyos, sa Ama, sa ating, sa Diyos, Ama, sabihin mo, Panginoon, pinagkakawal ko ng tatay ko. Sabi ko, you need that. Kailangan mo yun kasi hindi ka makakaalis dyan eh. Pati hindi ho, talagang, para kapag kakaroon mo siya, may diferensya na kanyang mga kamag-anak, may asawa daw siya. And ngayon, nasa Amerika na siya at minsan nag-email pa siya sa akin, sabi niya, Pastor, ay, salamat. Kasi sabi ko, maghanap ka ng church dyan ha. Gawa ng, alam niyo, napakahirap po eh. Pati yung asawa niya, nagagalit na sa kanya, sabi, ano pa naman? Ano ba yung isip mo niya? Bakit ganyan ka? Kasi hindi ho makakawala doon sa nangyari sa kanyang buhay. Pero mga kapatid, ito ho yung gusto kong sabihin. Ang buhay natin dito sa mundo, hindi yan puro saya, hindi yan puro kaaliwan. Baka na-experience ka ng mga bagay na talagang dadating ka sa point na mahirap. Sabi nga ako ng isang mga ngaral ganito, in order for you to be lifted up, to be promoted, and to be placed God in a higher ground, sabi, first God will break you. Kumbaga, babasagin ka ng Diyos para dadating ka doon sa point na lugmok ka na at tataas ka na lang ng kamay at sasabihin mo, tatay, ang mamahaw ng Diyos. Kabutin mo. That's it. Kasi minsan tayong tao, mayabang ang dating natin para sabihin, ang Diyos na ang Diyos na sabi. Wala makakagal. Ay, ano ka ba? Ay, isipin mo, ikaw ay tao. Dadating sa point na lulog mo pa. Pero ito ang turong gusto natin sabihin at iiwan sa atin ng ating pinag-aaralan, mga kapatid. Tayo'y makakalapit sa Diyos bilang ating Ama, makakatawag ng Ama, sa katiyakan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. God, the sovereign God, our Father. Sapat na ho yun. Sapat na ho yun. Kayamanan na ho natin lahat yun. Ano man ho ang ating estado sa buhay. Sasabihin natin, ang Diyos ay tatay ko. Ang Diyos ay aking Ama. So, mamaya, habang as we celebrate Father's Day, sabi nga natin, binati na natin. Sabihin naman natin sa ating mga tatay, yakapin natin, sabihin natin, ay, Dad, Pa, thank you. Sabi ko, bakit? Thank you.
Kasi para kung ano man ang kalagayan mo sa iyong buhay, kasi ganito ang iisipin mo, ang aking Ama, ang Diyos, binigay ka bilang tatay ko, kalooban niya yun. That's His sovereign will. And I have to accept it. And I have to respect that. So, kailangan kong mahalin kita, tatay, kasi mahal ko ang Diyos. Ito ho yung sa aking pagwawakas. Minsan may tao, ganito sabi niya, mahal ko ang Diyos, hindi ko alam kung mahal niya ako. Mahal ko ang Diyos, pero hindi ko alam kung mahal niya ako. Pero ganito po ang sabi ni isang mangarap. Ganito po sabi niya. Hindi ako nagdududa, o hindi ako nagtataka na sabihin mo mahal mo ang Diyos, pero tila hindi ka mahal ng Diyos. Pero ito ang gusto ko sabihin sa iyo. Alam mo na yung pagmamahal mo sa Diyos, yung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, hindi yan galing sa iyo. It's not a force coming from you to love God, pero yan ay ilagay ng Diyos sa puso mo to love Him. Kaya ho, ang mga tunay na mananampalataya, as we approach God in our worship, as we serve Him, habang ginagawa natin ang kung ano man sinasabi natin, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Dahil mahal ko ang Panginoon. Hindi ho yun nanggagaling sa atin na bumubukalaan dahil sarili natin yun. No! Alam niyo kung ano? Because God placed it there. Ang pag-ibig ng Diyos ay inilagay niya sa ating puso. Kaya namamahal natin siya. Kung duda tayo, mahal tayo ng Diyos, isipin na lang natin when we say, mahal ko ang Diyos, pero parang hindi yata niya ako mahal. Pero yung nararamdaman ko sa aking paglapit sa Kanya, paglilingkod, pagsamba, yun pala'y pagmamahal na ng Diyos sa akin. God loves us as His children. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat. Salamat. Wala akong, kumbaga ang pribileyo ito na binigay mo sa amin, walang kapantay ito. Hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan, hindi kayang tapatan ng anumang edukasyon, hindi kayang tapatan ng anumang profesyon o ano pa man. Salamat. Kasi binigyan mo kami ng katotohanan at kaiyakan, ikaw ay aming Ama dahil kay Kristo Jesus. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin ngayon, sa aming relasyon, sa aming tatay o inay man o magulang o sino mang tao na tila nahihirapan po kami o kung ito man ay magaan, salamat din po. Pero ang pinakaugat na pwedeng sabihin ay ang pag-ibig mo na inilagay sa aming puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang siyang ugat na doon ay sumisibol ang pag-ibig namin sa iyo. Hindi mula sa amin, kundi sa iyo pa rin. Habang kami sumasamba, naglilingkod, at patuloy na pinararalan ka. Dahil sa katapusan ng aming buhay, mararanasan namin ang isang katotohanan ng pagganap na pagtanggap sa mana kapiling ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyong tahayan, magpakailanman. Ngayong oras na ito, nais namin magpahinga sa pagmamahal mo, sa pag-iingat mo. In Jesus' name we pray. Amen.